ang daming matatalinong tao na minsan nasosobrahan ng kaiisip. Kasama na rito yung ibang congressmen na nagsasabi na ito raw ay hindi suicide. Ang unang pwedeng magsalita tungkol sa foul play, kung meron man, ay yung kanyang pamilya. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. At para sa akin, unfair sa pamilya kung ang ibang tao ay magsasalita na ito ay hindi suicide at ito ay merong foul play. Dahil ang kapamilya ng taong namatay na supposed to be nag-suicide ang makakapagsabi kung ano ang pinagdadaanan ng kanilang kapamilya. At kaya madali nilang natanggap na ang kanilang mahal sa buhay ay nag-suicide. Sila po ang nakakaalam yan. Unfair kung ang ibang tao ay mag-claim na merong ibang taong involved sa pagkamatay ng kanilang kapamilya. Sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Pwede po ba pakiconfirm po ito? Again, Your Honor, Mr. Chair, I have to check the records to be Okay, accurate. ito pong may lumabas po dito sa Politico. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years Prodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Kayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so kino-confirm po ninyo. Again, I have to check, Your Honor, because I'm not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Ayan po, may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, based po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriation Act o GAA sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. Ano masasabi niyo dito? Again, Your Honor, I no longer recall, so I have to confirm with the records in the office, Your Honor, Mr. Chair. And dito po sa 51 billion, based sa record po, based din dito sa newspaper na, dito po sa online article, 29B was inserted sometime in 2021 budget for GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. Alright. Po ito na tanong, Yusek, di po ba nung mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata, Your Honor. And yet, meron pa pong flood control na ganito kalaki. Di po ba ng mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? Para po sa mga medical medical kit, kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the... Kasi kung ganito po kalaki to, bakit pa po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay ginamit na lang natin. Po sana hindi na po tayo ng utang. Sige, okay. So, sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with a quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi nyo maalala. Ipapaalala ko sa inyo. This is the Politico article. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo 2020, 2021, 2022. Base po sa National Expenditure Program, EP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito ay tama po, and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I fairly remember, Your Honor. I think there was an interview that time. It's just a question of a yes or a no. Do you remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Kung ano. Yes, what? Yes.
Yes, you remember, or yes, you don't remember? I don't remember No, I'm exactly. confronting you with the actual quote. Ah. So the only question there is, do you remember stating that quote, or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating, do you confirm the information in that quote? That That you confirm those amounts If na that- nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ni noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distrito ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po, and we confirm those budget. Yes, Your Honor. All right, thank you. Ms. Manchua, please proceed. Maraming nagsasalita, maraming nagbibigay ng mga theory tungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Sabi nila, misteryoso raw. Para sa akin, hindi naman. Ito ay dala talaga ng sobrang pressure, ng stress, dahil dun sa nakasadlakan niya or doon sa involvement niya dito sa napakalawak na korupsyon na nangyari. Particularly, yung flood control program anomalies. Sa aking opinion, na iba't ibang pressure na nanggagaling sa iba't ibang personalidad, sa iba't ibang kampo ang nagbibigay ng stress dito kay Yusek Cabral. Naghihilahan yan, parang tug of war. Merong nagsasabi dyan na wag kang, yung kabilang kampo dyan sasabihin na wag ka na mag-testify, ang kabilang kampo nagsasabi naman na mag-testify ka, yung isang tao sinasabihang tumahimik siya, yung isa namang tao sabihin mo ang lahat. Napakarami po niyan. Napakaraming personality na involved dito sa korupsyon na to, na magbibigay stress, magbibigay ng problemang malaki dito kay Yusek Cabral. At hindi rin malayo na may pagbabanta sa buhay niya, nasaktan siya, patayin siya, at kasama na ang mga mahal niya sa buhay. Yan ang tunay na pressure. At yan po ang naging dahilan para siya ay makaisip na kitlin ang sarili niyang buhay. Yan po ang aking point of view. From where I stand, yan po ang nakikita ko. Ganyan po kasimple yan. Sa sobrang stress, sa sobrang pressure na inaabot niya, sa tingin ko, gabi-gabi, itong si Yusek Cabral hindi na makatulog. Tinitimbang-timbang niya dahil lahat ng mga na-involved dito sa korupsyon na to, natural naging kaibigan niya yan. Mga kakilala, mga kaibigan, at hindi natin alam kung hanggang saan aabot yung mga opisyal na yan na nakinabang at na-involved dito sa korupsyon na yan. Yan po ang pressure na sa tingin ko ay naging dahilan na tuluyan ng ni Yusek Cabral yung sarili niyang buhay. Wala pong misteryo dito. This is plain and simple stress, depression, at napakalaking burden para sa kanya yung dinadala niya dahil yung lahat ng mga na-involved dito, lahat ng mga kakilala, kaibigan, at mga katrabaho niya, mas matataas na opisyal sa kanya, mga na-involved dito at mga naging kaibigan niya. At bukod po dyan, ang isa rin sa pinakamalaking dalahin nitong si Yusek Cabral, yung kahihiyan. Kahihiyan sa sarili niya, kahihiyan para sa mga anak niya, sa asawa niya, sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang hirap pong dalhin yan. Ano ang pinakamatinding nagbibigay ng stress sa tao? Yung torture, yung hindi ka makatulog sa gabi, yung pakiramdam mo, walang katapusan ang haba ng gabi sa kakaisip ng mga problema mo. Yan po ang pinakamatinding pressure at walang ibang pumapasok sa isip mo kundi lahat ng problema mo. At kung ganyan po ang nai-experience ng isang tao, marami na pong sumasaksak sa isip niya. Depression po yan. Nagkakaroon na po siya ng depression at marami na siyang naiisip na hindi maganda.
dito sa laki nung pakinabang niya dito sa nangyaring anomalya. Napakayaman po nitong si Yusek Cabral. At lumalabas nga po na yung Ion Hotel ay pag-aari niya na kabibenta niya lang dito kay Congressman Yap. Ganyan po kayaman itong si Cabral. At talaga namang kung susumahin nyo, isipin nyo na lang, bilyong-bilyong halaga ng mga flood control project cost ang nire-release niya at bawat labas niya, bawat release ng mga pondo na yan ay meron siya. Lahat yan. Kaya nga, kung tutuusin natin, baka itong si Yusek Cabral ay halos pumarehas kung totoo man na nakinabang itong sila Chis Escudero at itong si Martin Romualdez, halos kapantay niya yan. Sa dami ng kinita. At gano'n na rin itong si Saldico. Kasi naandoon siya sa ibabaw Naandoon siya mismo sa mga nagko-command. Naandoon siya mismo sa mga decision maker para magbigay ng amount para kanino, yung mga proyekto, kanino ibibigay, kailan i-release yung mga pera. Isa po siya diyan sa mga nagdidesisyon. Kaya kung ini-imagine ko, kung itong dalawang ito, si Chis Escudero at itong si Speaker Romualdez, ang kasabayan niya dyan sa anomalya na yan, I would imagine na halos ganyang kalaki ang kinita niya. Dahil every release, meron siya. At sinabi rin naman yan ni Yusek Bernardo. At bukod doon sa komisyon, siyempre, yung komisyon na inire-release niya, gasino na lang na yung para sa kanya ay idagdag niya. Yan po ang aking theory. Kaya nga meron tayong sinasabing unholy trinity. Silang tatlo, itong si Martin Romualdez, itong si Chis Escudero, at itong si Yusek Cabral, naandoon sila sa ibabaw. Naandoon sila sa top of the food chain. Sila ang decision makers. At ibinabato lang nila yan dito kay Yusek Bernardo at itong si Yusek Bernardo ibinababa doon sa kanyang downline. Ganyan po tumakbo itong korupsyon na to. At itong mga senador, mga congressmen na na-involve, ano lang yan, sumusunod lang dito sa kumpas ng tatlong taong ito. Kaya wala akong nakikitang misteryo sa pagkamatay nitong si Yusek Cabral. Ang dinala nitong pressure, ang dinala nitong stress dito sa pangyayari, yung dinala niyang kahihiyan na ibinigay sa pamilya niya. Yan po ang nagdulot ng kamatayan niya. Hindi niya na po nakayanan. Yan po ang aking point of view tungkol dito sa pangyayari na namatay or nagpatiwakal. Para sa aking sariling opinyon, ito talagang si Yusek Cabral ay hindi nakayanan ang kanyang dinaranas na stress, dinaranas na kahihiyan at dinaranas na pressure. Kaya nag-decide na siyang mag-suicide. Yan po ang aking nakikita. Kaya yung mga conspiracy theory, sa tingin ko ay malabong mangyari. Nung una, yung aking unang vlog, sinabi ko, posible. Posible na gamitin itong driver kung talagang pag-iinteresan ng mga taong na-involved na patahimikin, ang kanilang unang ibabribe dyan. Ang kanilang unang maiisip na gamitin dyan at bayaran kung sakali, yung driver. Posibilidad po yun ang sinasabi natin. Pero mas malaki ang posibilidad na mag-suicide itong si Yusek Cabral dahil nga dun sa pressure at stress na inabot niya rito. Lumalabas po na merong mahigit 2 bilyon na assets itong si Yusek Cabral. At ito ay mahahalungkat, ito ay ma-unearth sa mga darating na araw. Ganyan po kayaman itong si Yusek Cabral dahil nga dito sa kanyang posisyon na isa siya sa mga nagdi-decide at nagdi-distribute ng project at nagre-release ng mga pondo.
nag-authorize ng pag-release ng pondo. Ganun lang po ang ating nakikita rito. At of course, hindi naman tayo masaya na meron tayong isang kapwa Pilipino na nagpakamatay dahil dito. Pero ang lesson po na matututunan natin dito, wala pong amount, wala pong halaga na makakapalit na pwede mong ipagpalit sa iyong sariling buhay. Na-enjoy mo yung yaman, na-enjoy mo yung salapi, na-enjoy mo yung magandang tahanan, magandang sasakyan, yung status mo sa inyong mga kaibigan, sa pamilya, mga kamag-anak. Pero kung hindi po nanggaling sa parehas na laban, hindi nanggaling sa tamang pamamaraan ang pagkita ng pera, yan po ay baliwala. Sa bandang huli po ay sisingiling ka niyan. At ito po ang masasabi natin, ang pagkita ng pera na galing sa masama, hindi ka patatahimikin yan. Kaya itong mga senador ngayon, itong mga congressmen, itong mga politiko na involved dito, nai-imagine ko na po na itong mga ito ay wala ng katahimikan ngayon. Kaya nga ang question ko, worth ba sa inyong dinaranas ngayon na pagdurusa, sa pag-aalala, at sa inyong worry, yung kahihiyan mo, kahihiyan ng pamilya, kamag-anak at mga kaibigan, worth ba yaang pagnanasa mo, yung pag-a-acquire mo ng kayamanan sa maling pamamaraan? Pag-isipan po natin. Wala pong makakatumbas sa isang matiwasay, peaceful mind at wala kang inaalalang sa bandang huli ay sisingiling ka dahil nang galing sa mali, galing sa nakaw, ang yaman na ini-enjoy mo at ng pamilya mo. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa ating channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at mag-comment po tayo para iparating po natin yung ating mga komento sa mga kinaukulan at magbantay po tayo. Huwag po tayo magpabaya at huwag po natin hayaan na ang ganitong kasamaan ay magtuloy-tuloy at suportahan natin ang kilos ng gobyerno na sa pag-iimbestiga nang sa ganun malaman natin ang lahat ng katotohanan. At tulungan niyo po ako na i-share itong aking video nang sa ganun ay lumawak ang ating reach, ang ating community dito sa ating programa sa aking munting channel. Thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.